aming preso. Ako si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elected official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Jack. Ko kay Ivy, matawag sila yung mga kasamahan niya, na sobra siyang bumunasad. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kabulon. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Ganang ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bailed all dito sa alleged drug ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears and she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged ko. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office upon assumption of office, di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? You're not saying na totoo na yan? That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Yung capacity yun yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Attorney G. Just an addition. Alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Ivy. These are personal knowledge of use of cocaine. At galing mismo kay Ivy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nakikita niyo ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nagkarkahan ng drugs, gumagano siya, maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country na mapapahiya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado rin tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti, baka mapinsala ang bansa. So, that's the reason why we raise the issue of these problems as part of the articles of inclusion. Meron akong dadagdag. Yes, Attorney Garcia. Yung Attorney General Garcia. Yung mental health
statement ng ating Pangulo, pwede ma-consider na serious national security concern. Alam ko rin yung pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang effect down ng chain is consistent yung brain mo. Kaya pag na-extreme na nagsisimula ka ng mga sinake, kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan, 75 tons, 85 tons, kasi ang tingin niya doon sa sinasaksak niya, diablo buhay pa. Kasi mandalang buhay. Ganun klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being nagati pa tao. Drug addict. Yeah. Okay. Guilty issue. Simple na naman po yun eh. Health legal test ka. Alam niyo po ba kung bakit health legal test? Hindi ko ito sinasabi no kasi baka malaki yung pakagulo. Yung kasi pagkapit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga habang buhok niya, tapos mahaba ang record niya. The history, your medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history mo kung gano'ng katagal ka nang gumagamit. So kaya po hair follicle yung inihirin. Thank you, General. Sige po. Thank you, General Garcia. Anyways, General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elected official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo na nakampi nila lahat ng mga nakuupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung pinail ng unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar sa impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya. Sali ako dyan! Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyari graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming campaign. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila, alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Sandy, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Sandy versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Sandy? Pinento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jim Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag nabankrupt, wala na akong makukuha pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Pinento na ni Sandy lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa mga kanyang sa
Bonds Park, 2 billion. Ayun, no, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. AI daw. Kung ikaw ang musgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag ikaw ang musgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simple question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Sandy? Kapag naniniwala ka kay Sandy at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Dagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks allegedly na diniliver ni Saldi ko sa kanya, President Marcos Jr. na responded in our impeachment complaint. Yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga kontraktor po ito na may transaction sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldi ko. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na rin siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short, alam mo, si Sandy, personal friend ko, at sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya kay Marcos. No? In fact, he told me na makatanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya nakadeliver sa amount na napakalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Saldi ko, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanya. Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapag paniwala ka, mapapaniwala ang sinasabi ni Saldi ko. So, yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver na pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nagpahit kami ng impeachment dahil ang tingin namin si Lacson masyadong pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin, hindi niya pinatawag si Amina, tingnan mo si Amina katuwang pa ni Mike, defensor sa kasal. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Sandy ko, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangandaman. Tapos, i-clear niya na, kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero, hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya, our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Saldi ko mention 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamaring na drop-off point. Ang sabi ni Saldi ko, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe
si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ifinal ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So salamat po. Ngayon, dadalhin ko naman yung topic on the economic sabotage. So yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage, doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman Ching Paras. Before I go to that, meron po muna akong nagkaligtaan. Yung sinasabi nila, si Vice President, gumasto, nilustay yung pera na 125 million galing sa pondo na for confidential funds. Pero magkakaroon kaya nagpagastos si Vice President kung hindi binigay ni Marcos yung pera galing sa contingent fund? So, isa sa mga tinatakel namin na culpable violation of the Constitution is the violation of Marcos for releasing from his contingent fund 125 million plus 70 million for other expenses, pero yung 125 for confidential fund. Sinasabi ng mga experts, including former Senate President Drilon, that is unconstitutional. You can refer to the interview of Drilon and and sino to sa ABS? No, the other one. Karen Davila. Sinasabi ni Drilon, what Marcos did was unconstitutional kasi naglipat siya ng item, ng pera from the contingent to confidential fund. Wala namang item in the general appropriation. Bawal po lang mag-open according to the Constitution. It's a violation of law to transfer funds when there is no item. You cannot augment unless savings. Ang contingent fund is not savings. Only savings can be used by the President. So, Marcos has violated. Bago nyo sampahan si Sara, si Marcos muna ang sinampahan namin. Kasi siya ang source ng pera na ginastos ni Sara Duterte. Second, graft and corruption. Matindi itong graft and corruption ni Marcos. Ito mismo. It was here in Congress, si Undersecretary Pangiliban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Pangiliban. Kung tinanong siya ni Risa, dinidiktik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel, at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po, ang exchanges nila. Sabi ni Pangiliban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin na let's do it ourselves? Sila. Walang sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka makapag-import, you have a sugar order. Ito, there was no bidding. Hindi, ang matindi nito, pumili lang siya ng tatlo sa 30 o 40. Pinili niya yung tatlo, All Asian Counter Trade, si Iscaler, kaibigan niya yan, yung Sokdem Philippines na kinwestiyon ni Risa na walang pera, at itong Edison Lee, marketing. Bakit pipiliin mo lang yung tatlo when there are more qualified? Nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture
na nag-meeting si Marcos with his only 3 trailers in Malacanang. So, this is graft and corruption, mga kababayan, giving undue advantage, unwarranted benefits to these 3 trailers over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding. At the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung kargamento, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So he has already committed the crime of graft and corruption. And also betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office that he will execute the laws. Thankfully, hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation. Ito naman, to favor his campaign crony, nung binili ni Rason yung Shell, unang-una binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno. Maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCDC. So, mag-i-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita